Good evening muli. Welcome sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa gabing ito, ating basahin mula sa aklat ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31. It says, "So whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God." No? Ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyong lahat sa ikararangal ng Diyos. No? Lahat po ay tayo ay bilang binago ng Panginoong Diyos. No? Tayo ay binigyan niya ng panibagong buhay. Kaya wala na yung dati nating tayo. Kaya ang nanatili sa ating mga puso, sa ating buhay na ito, ay para mag-glorify ang ating Panginoong Diyos na buhay. No? Sabi nga sa FB post na, nag-post ka ng Word of God sa Facebook, pero kunti lang ang nag-like. Anak, Nay, I'm posting the Word of God not to impress people, but rather to glorify God. Amen. Hallelujah, no? So, lagi natin sinasabi na lahat ng ginagawa natin ay para sa ikakarangal natin Diyos na buhay, no? Kaya iwasan natin yung sa mga social media, yung YouTube, no, yung Mobile Legends, yung mga games. Datapwat tayo ay patuloy na magbasa sa salita ng Panginoong Diyos para sa ating kalaguan. No? We often hear, no, life is short, but how about the eternity? Paano yung pangalawang buhay natin? Yung buhay na walang hanggan, no? Dapat ito ay paghandaan natin, no? So, we glorify God in everything we do? No? If you love God, you will listen to Him. No? Makikinig tayo kung mahal natin ang Panginoong Diyos na buhay. Kaya, hindi na tayo nananatili sa sarili nating tayo, sa kagustuhan natin. Kaya, kung maalala yung kanta na My Jesus, My Lord, no? I no longer belong myself, but Christ living in me. No? Siya yung nasa ating mga puso. Siya yung nasa buhay natin. Kaya wala na tayo yung dating tayo, no, na makasalanan, kundi si Kristo na namumuhay sa atin. Kaya dapat ginagawa natin ang lahat para sa ikakarangal at papuri sa ating Diyos na buhay. No? If God gives you a few more years, no, remember it is not yours. Honor your God, your home, your activity, no? In everything you do, must honor God. No? Sa lahat ng iyong ginagawa. Huwag mong gawin na nagsasayaw ka para mag-TikTok lang. No? Huwag kang mag-i-FB ka para lang manood sa mga nakapost doon, para lang sa mga magla-like ka ng like. Pero hindi ka naman nag-share ng Word of God. Hindi mo naman binabahagi ang salita ng Panginoong Diyos. No? Nagsasayaw ka, hindi naman sa ikinakarangal ng Panginoong Diyos, kundi para lang maraming mag-like sa iyo pagka pinost mo yun sa Facebook. Diba? Lahat na gawin mo ay para sa ikarangal ng Panginoong Diyos. No? Kasi hindi na nga tayo namumuhay sa ating sarili, kundi para sa Kanya. No? Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20, "Do you know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body." Amen. No, nawa kayo ay magpatuloy sa paglago, pamumuhay bilang mga Kristiyano, at talikuran nyo na yung mga dating gawi, no? Yung mga makamundong hilig, no? Usually makikita nyo naman sa yan, no? Isa sa nakakapag-deceive itong cellphone natin dahil sa social media, no? Pero huwag kayong makiayon, no? Kung makiayon man kayo, kung kayo ay sasabay, subalit gamitin nyo ng positive, not negative, no? Gamitin nyo ang social media para makapag-catch ng mga isda, no? Diba? Baga, gamitin nyo para sa ikakarangal, no? I-share nyo yung Word of God para sila man din ay mabahaginan sa salita ng Panginoon Diyos. Remember always, honor your God with your body as a temple of the Holy Spirit.
God loves you, and I love you too. Bye-bye. God bless us all.